sa pamamagitan niya. Kaya kung malapit na malapit ka sa Diyos, doon ka lalayo sa kasalanan. Kung malapit na malapit ka sa Diyos, diyan din gagaling ang iyong kaluluwa. Many who have met Padre Pio receive not just miraculous healings and cures, they also experience being very close to Christ. Nung nga lang pong linggo, pagkatapos ng aking misa, habang nagpapapitsyo na naman ang mga tao dito sa parokya, meron pong isang babae lumapit sa akin at hinawakan ng aking kamay. Sabi, Father, nagpapasalamat po ako sa panalangin niyo kasi ngayon, wala na rin po akong cancer. Dati ako'y naka-wheelchair, nakakatayo na po ako. Sabi po ng doktor ko, wala na akong makitang cancer sa'yo, huwag ka nang babalik dito. Isa po sa mga pinakamasarap na pwedeng marinig mo sa doktor yun, no? Yung sabihang kang, huwag ka nang babalik dito, ha? Ibig sabihin, magaling ka na. Huwag ka nang babalik doon sa mga nakaugalian mo. Huwag mo nang hahayaan na magkasakit ang iyong katawan. Pero para maranasan natin ang kagalingan ng ating hinihiling, tandaan po natin, hindi lang po gamot ang nagpapagaling sa atin. Tatlo, una, ang Diyos, ang banal na doktor, si Jesus, ang sustansya ng ating buhay. Pero pangalawa, ang kumpisat ay pinakamabisang pagpapagaling at gamot ng ating mga puso. At pangatlo, ang ating pakikisa kay Kristo ay napakahalaga para lumaya, gumaan ang ating mga kaluluwa. Kung nabibigatan ka sa iyong sakit, tandaan mo kapatid, ang habilin ni Padre Pio, huwag mo kakalimutan to always pray, hope, and do not worry. Dahil ang pag-aalala mo, nakakadagdag pa yan sa iyong sakit. Kapag nag-aalala ka, lalo ka lang magdurusa. Di po ba? Prayer gives you the power. Hope gives you the inspiration. Remember, it is always in God that we will find ultimate healing and renewed strength. Kaya sa araw pong ito, sabay-sabay tayong lumapit sa Diyos at ilapit natin ang ating mga kapatid na may sakit. Sabihin natin, Padre Pio, panalangin mo kami.